Magandang gabi po sa lahat, maayong gabi sa inyong tanan. And sa tanan mga Bisaya diha, daghang salamat sa inyong pagpunta ngayon dito sa pagsama po sa amin upang Okay, stop. Okay na. Maraming salamat po. Kita ka na yun. Ayan na. Kita ka na. Malakas na yan. Malakas na yan. Okay, ayun. Grabe rinig na tayo sa Malacanang yan. Okay, magandang gabi muli sa inyong lahat and maraming salamat po sa inyong pagparito. Sa lahat po ng mga nanonood sa amin ngayong gabi, sa lahat ng mga nandyan ngayon sa nakatutok sa YouTube, no? And bilang ho, isa sa mga sumusuporta sa mga Duterte, dahil tayo kasi makabayan tayo at alam po natin na ang mga Duterte ang sila hong tumutupad ng kanila hong tungkulin para po sa taong bayan. Kaya nga po mga kababayan, kung totoo po talaga, sino si BP yan? Ha? Salpanelo. Oh, pagsalitain mo na dito. Pagsalit. Attorney Sal. Attorney Sal. Ayan. Okay na, dumaan lang pala si attorney and mamaya-maya dadaan ulit yan dito at magsasalita din yan kasi kagabi nagsalita din yan dito. So balikan ko, no, yung mga kababayan po natin na nanonood po ngayon sa mga YouTube dahil kasi wala na tayong aasahan kung pag-uusapan po natin ang media dahil yung mga yan, mga bias ho yan eh. Diba, mga walang kwenta ho ang media ho sa sa panahon ho natin ngayon. Kaya maraming salamat nga po dahil nagkaroon po tayo ng social media. Kaya po mga kababayan, ito po ang aking sasabihin sa mga nanonood po ngayon. Okay, wag hulo tayo hanggang lang dyan sa social media. Okay, dahil kailangan po dito ang inyong presensya mga kababayan. Wala ho, kasi kung, di ba, matatapang tayo eh. Ipagpinagtatanggol ho natin yung tama. Eh kung nandyan lang ho tayo sa social media, wala hong mangyayari. Kaya po, ang dami-dami ho, kami ho, milyon-milyon. Kahapon ho, nung pag-live ko po, nag-views po tayo ng 2.6 million. So napakarami ho ng mga nanonood simula kahapon hanggang ngayon mga kababayan. Okay, kaya nga po, ngayong gabi, inaasahan mo namin, although marami din nag-message sa akin, na pupunta daw di umano sila dito ngayong gabi upang makiisa. Grabe ang matagal na panahon na ang pangalang Marcos, ang apelidong Marcos mga kababayan ay nasira. Kaya yun nga, napaniwala ho tayo nung panahon nung ako ay gaya ng sinabi ko kahapon, nung ako po elementary pa lamang, durog na durog ho ang apelidong Marcos. Kaya nitong nagkaroon po sila ng pagkakataon, dahil nga po naupo yung Duterte, binigyan po sila ng pagkakataon na ayusin at ihayag sa taong bayan kung ano ang katotohanan. Pero ang nangyari mga kababayan, yung tao ho na nagbigay po sa kanila ng pagkakataon na sana patunayan ho nila yung mga bintang ho, yung mga sinasabi ho ng mga dilawan sa kanila nung ilang dekada na ho ang nakakaraan ng kanya pang ama. Pero ito mga walang utang na loob ho itong Marcos ho na ito, na imbisa na magtanaw ng utang na loob po sa pamilyang Duterte, nasa napakarami ho ng presidente na dumaan po sa ating bansa. Pagkatapos po ni Ferdinand Marcos Sr. ay hindi lamang ho, hindi ho sila nagkaroon ng lakas na maipalibing ho sa libingan ng mga bayani ang kanilang ama. Pero nitong naupo po ang ating Pangulong Rodrigo Duterte, ito yung tao na hindi ho namumulitika si Pangulong Duterte pagkos gumaganap lamang ng kanyang tungkulin para ho sa sambayanang Pilipino. Pero itong mga walang utang na loob ho na ito mga kababayan ay ang dinudurog-durog ho nila ang mga Duterte ngayon. Kung ano-ano ho ang sinasabit ho nila para lamang pabagsakin ho ang mga Duterte. Ilang taon na ho kami, siguro mga almost 2 years hanggang 3 years na po kami nagtatanong kung ano po ang masasabi ng ating mga kababayan kung pag-uusapan po natin ang war on drugs ng Duterte administration. Itong mga congressman ho natin, si Franz Castro na convicted, yan lang naman ho ang hindi ho sang-ayon mga kababayan. Dito po sa ginanap po or pinatupad po ni Pangulong Duterte, ito pong war on drugs.
nalibot na po namin. Luzon, Visayas at Mindanao, nagtanong na ho kami. Kung inyo pong susubaybayan po ang aming mga YouTube channel, iyan po ay isa po yan sa mga tanong ho namin. Kung ano nga ba talaga ang pulso ng sambayan ng Pilipino kung pag-uusapan po natin ang war on drugs ng Duterte administration. Mga kababayan, ang lumabas po sa survey ho namin, even mula dito sa Maynila hanggang sa Mindanao, doon sa Bicol region, sila po ay sang-ayon sa war on drugs ng Duterte administration. Kaya itong mga congressman ho na ito, patuloy yun nila yan patuloy yun nilang inahalungkat na marami di umano ang mga napikton, mga buwang-buwang talaga ano. Ito hong mga namatay ho na adik, ito ho na pinagtatanggol ho ngayon. Samantalang mga kababayan, ito hong mga pinatay ho ng mga adik, hindi naman ho nagkakaroon ng investigasyon dyan sa Kongreso. Kaya nga po mga kababayan, itong mga Marcos ho na ito, malaki ho ang kanilang pagkakamali na atakihin ho at kung gusto man nilang pabagsakin ang mga Duterte. Dahil 101% ho, hindi ho mangyayari na mapapabagsak po nila ang mga Duterte. Kaya sa mga kasama namin, na dati ho, ito ulitin ko to, ang kakapal ng mga mukha ninyo mga kasama ko dating mga vlogger. Ito, alam ko nanonood kayo, mga hindot kayo. Di ba alam nyo ba, pag-uusapan ito kasi ang kakapal ng mga mukha ninyo. Di ba? Magkakasama tayo dati nagko-cover sa build ng Duterte administration. LRT1 from Baclaran to Cavite, MRT7 Manila Bay Rehabilitation dun sa marami subway, skyway ng Pangulong Duterte. Magkakasama tayo noon. Tapos ngayon, nabigyan lang ho kayo ng mukha ng salapi. Nagsipagbaliktaran na kayong kakapal na mga mukha ninyo. Kaya mga kababayan, minsan no, mayroon no dito, alam nyo, mayroon akong vlogger mayroon akong vlogger na kilala. Hindi ko lang babanggitin dito ang pangalan. Banggitin ko ang pangalan. Ito mga kababayan na, masaktan na ho kayo kung masaktan. Alam nyo po, si Vincent, Vincent ho, mga kababayan, ang kanyang pangalan po. Masaktan na po kayo kung masaktan. Dahil ito po, mga dati ho naman natin itong kaibigan Pero ang nangyayari po, mga kababayan, nung nakita ho nila na wala hong nanonood sa kanila, doon po sa kabilang baryo, kay Junior, ang ginagawa ho nila, nandun sila, pero nagko-cover at parang pinapakita ho nila na sila po ay sumisimpatya sa kay Pangulong Duterte para lamang ho makakuha ng views. Hindi lamang ho yan. Marami pa po akong mga kasamang vlogger ng kakapal ng mga mukha ninyo. Matapos ho ninyong atakihin si Pangulong Duterte, kayo ho ay babalik kayo sapagkat nakikita ninyo na walang interes yung mga viewers na manood sa inyo. Diba? Ang kakapal ng mga mukha ninyo, tapos ngayon, ang pinupuri ninyo, ang mga dilawan na umaatake sa mga Duterte. Samantalang way back 2019, nung ako po'y nagsimula mag-vlog, simula po ng taong 2019 hanggang po natapos ang termino ni Pangulong Duterte, magkakasama ho tayo. Tayo po ang humaharap dyan sa mga NPA, mga ralista ho na yan. Mga kababayan, kaya nga po yan, yung mga vlogger ho, nakasama ko dati noon, na ngayon si pagbaliktaran, kakapal na mga mukha nyo, mga bayaran kayo, mga buang kayo. Diba? Mga buang talaga, no? Hindi, sa akin, wala nang problema Kung magalit sa wala nang problema. Kung yayain nila daw suntukan, wala nang problema. Kaya magkikita-kita din naman kami yan Yung mga kasama kong vlogger, mga baliw-baliw, mga buwang-buwang, no? Kakapal ng mga mukha nyo, nanggigigil ako sa inyo. Alam nyo kung bakit? Dahil masakit na yung, alam nyo dapat, alam ko na, ito kasi mga kasama ko dito ng mga vlogger, mga kababayan. Lahat naman noon ng vlogger kumikita. That's normal. Kumikita po talaga lahat ng vlogger. Pero sa maayos na paraan at yung pinaglalaban po natin ay tama. Hindi yung katulad ng mga vlogger na pag basta kumita ho sila ng pera, doon na. Alam mo ano sabi sa akin ng vlogger? Kaibigan ko Tol, pasensya na. Trabaho lang. Kailangan ko ng pera pamilya ko kasi tol Kailangan ko nga panggasto sa pamilya ko. Kontragis na yan. Kapal na mukha nyo. Diba? Pasensya na tol, kailangan ko ng pera, kaya dito muna ako sa kabila, pero Duterte ako. Tragis. Ang kapal. Tagal-tagal alam nyo mga kababayan, mga makakapalang mukha ng mga vlogger ho na yan. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo,
Okay, kung tinanggap ko yung 200,000 na inoffer sa akin, hindi naman ako sikat, pero di ba, kung tinanggap ko yun, hindi nyo pa ako kasama dito. Dito mga kababayan, ito mga vlogger na nakikita po natin, mga prinsipyo po ang meron ho yung mga yan. Marami ho dito, halos lahat naman siguro kami, inopiran po ng pera po na yan. Ang amin pong gagawin lamang ay para siraan po si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte at i-promote lamang ang mga tambaluslos. At the end of the day, mamamatay tayong lahat. At hindi ho tayo makakaiwas doon sa hatol na patas. Kaya kung ang ginawa mo dito sa mundo na ito, dito sa mundong ibabaw, dito sa lupa, ay katarantaduhan pagdating mo doon, yan ay siguradong pagbabayaran mo yan. Kaya mga kababayan, panawagan ko ulit sa mga nanonood po dyan ngayon, pakiusap, no, huwag po tayo hanggang dyan lang ho sa social media. Kung totoo nyo po na mahal ang sambayan ng Pilipino, pumunta ho kayo dito. Maraming salamat, magandang gabi sa inyong lahat. Thank you.